Habang patuloy na binobomba ng Amerika ang Iran, ang Saudi Arabia naman ay muli na namang binalikan ang Yemen at winasak ang mga posisyon at pasilidad ng grupong Houthi. Lalong lumalala ngayon ang gulo sa Middle East kung saan nagbanta na naman ang Iran sa Ukraine. Nagaganti ito, yan ay matapos palubugin ng Ukraine ang isang barko ng Iran sa Caspian Sea. Alamin na buong detalye mamaya. Habang hinikayat naman ni Netanyahu at Admiral Brad Cooper si Trump na muling ituloy ang pagwasak sa Iran dahil ang Iran ay mayroon na lamang umanong nasa isa. Sa patuloy na kaguluhan sa Middle East matapos sa matinding mga airstrike ng Saudi Arabia at Amerika, sinabi ng US Central Command na patuloy umanong nagpapakalat ang Iran state media ng mga maling pahayag o balita. Yan ay matapos ibalita ng Iran na winasak ng IRGC ang tatlong F-35 fighter jets ng Amerika noong kanila umanong inatake ang isang airbase ng Amerika sa Jordan. Ang tugon dyan ng CENTCOM, lahat umano ng missiles at drone ng Iran ay kanilang hinarang o nabigong maabot ang kanilang mga nilalayong target sa Jordan. Isa pang pahayag ng Iran ay hindi umano ligtas ang mga ruta ng mga commercial vessels, kalapit ang kanilang babala sa mga commercial vessels na dadaan sa Strait of Hormuz. You are running danger. Don't put your life in danger. To maintain the health and safety of the ship and crew, you are ordered to go back to your departure immediately. If you disobey, you will be targeted and destroyed definitely. This is the Navy out. Ayon naman kay Trump ay patuloy umanong aatake ang Amerika sa Iran. We can hit them very hard. I mean, I can actually say that because in that, there's very little they can do about it. It was a different group than we're dealing with. They've already apologized. But, you know, we got to smack them a little bit. Mr. President, are you going to hit back when they strike? Will I always hit back? Yes. Pretty much. Habang muli na namang lumabas sa mga ulat na magpapadala umano ang China ng mga shoulder-fired anti-air missiles sa Iran matapos mag-order ang Iran sa China upang kanila umanong gamitin laban sa mga aircraft ng Amerika at ang sagot naman dyan ni Trump, She told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. hindi kumpirmado kung totoo ngang magpapadala ang China sa Iran pero dati nang nangako si Xi Jinping kay Trump na hindi umano siya magpapadala ng mga armas sa Iran bilang kapalit ng hiling nito kay Trump na padadaanin ng mga tanker nito na patungo sa China. At sa isang pahayag, muling iginiit naman ni Chinese spokesperson Mao Ning na hindi umano magpapadala ang China ng mga armas sa Iran. China has made its position clear on relevant issues on multiple occasions. The reports are not true and not factual at all. China always works for peace and the end of the conflict. Samantala, tila lalong lalawak pa ang gyera dahil habang nagpapalitan ng atake ang Amerika at Iran, Russia at Ukraine, Saudi Arabia kontra Iraqi Mobilization Forces at Houthi, Israel at Hezbollah, dagdag pa dyan ang sagupaan sa Sudan, Mali at Myanmar. Ang Iran ay nagbanta na rin sa Ukraine, naggaganti ito. Yan ay matapos tamaan ng Ukraine ang isang barko ng Iran sa Caspian Sea. Condemned what it said was a Ukrainian attack on an Iranian commercial vessel in the Caspian Sea. It said the explosion killed one sailor. Ang dahilan naman ni Zelensky kung bakit inatake nila ang barko ng Iran, ang Iran daw kasi noon ay panay ang pagpapadala ng mga armas sa Russia tulad ng mga Shahid drone. Iran, from the first year of the war, gave new technology to Russia. It was Shahid drones. They gave thousands of these drones first year of the war. Then they gave licenses. What did they do? Did they attack us? I think yes. So they already did it. Iranians and North Koreans already attacked us. Yes, I hope that they will not increase these attacks, but we have to be ready for everything.
Mariing kinundina naman ng mga opisyal ng Iran ang ginawang yan ng Ukraine at sinabing hindi umano ito katanggap-tanggap, habang babala naman ng Europeans anumang direktang pag-atake ng Iran sa teritoryo ng Ukraine ay lalampas sa isang makabuluhang geopolitical threshold at magbubukas ng pinto sa hindi mahuhulaan na paghihiganti ng militar at lilikha ng isang bagong bakbakan na nauugnay sa komprontasyon sa gitnang silangan at digmaan sa silangan ng Europa. Naglabas naman ng isang footage ang brigade ng Ukraine at binalaan ang Iran. Hindi maintindihan pero ilan sa mga sinabi nito sa English translation na kung aatake umano ang Iran sa Ukraine ay magtago sila na mabuti o mas mabuting magtago ang IRGC katabi ang kanilang mga patay na pinuno. Kasunod niyan, abay tila kumalma ang Iran at sinabing isinaalang-alang ng Tehran ang pagpapaputok ng isang ballistic missiles bilang ganti sa Ukraine dahil naniniwala umano ang mga opisyal ng Iran na ang pagpipigil ay makakatulong upang matapos ang tunggalian. Samantala, lumipat naman tayo sa mas exciting part mga kabayan kung saan muli na namang binalikan ng Saudi Arabia ang Yemen at muling binomba ang mga pasilidad at posisyon ng Houthi sa Sanaa bilang ganti sa ginawang atake ng Houthi sa mga oil facilities ng Saudi Arabia. حركة الصيانة واضح. الله Matapos sa mga atake niya ng Saudi Arabia, abay naglabas naman ng babala ang pinakalider ng Houthi na si Abdul Malik al-Houthi. Pero bago ang speech, abay nag-apply muna ito ng lipstick. Ani Abdul ay hindi sila titigil sa pag-atake at uubusin umano nila ang puwersa ng Saudi Arabia, pati na ang mga livestock tulad ng camel, mga sheep at donkey ng Saudi. للحلب قبضة شديدة جدا. Habang nagbanta rin ang proxy ng Iran na nakabase sa Iraq at sinabing bukod sa kanila mga drone strike ay handa rin umano silang magsagawa ng ground operation sa Saudi Arabia. Sa isang footage abay nagdemonstrate pa ang ilang tauhan nito gamit ang isang cart ng parisan. مرة خربني لا Habang kasunod ng mga airstrike ng Saudi Arabia sa Yemen, ang Amerika naman ay naglunsad din ng airstrike sa ilang posisyon ng IRGC sa Iran. Sa isang footage ay ipinakita ng CENTCOM ang kanilang P-8 Poseidon na nagsasagawa ng mga pagmamanman sa bawat galaw ng IRGC sa buong Iran. Habang matapos hikayatin ng Israel ang Amerika na tuluyan na ang Iran, ay nagsalita na rin si Admiral Brad Cooper at hinikayat na din si Trump na muling makipag-usap sa Israel at tapusin na ang Iran dahil sa taya ng US intelligence, ang Iran ngayon ay mayroon na lamang umanong nasa 1,500 ballistic missiles. Sa isang interview naman sa senior lawmakers ng Iran ay inamin itong nababahala ang Iran sa panibagong pulong ni Trump at Netanyahu dahil malamang na nagpaplano na naman umano ang dalawang bansa ng mga pagsalakay sa Iran, kaya't ang Iran ay pinaghanda na maging ang mga ground forces nito. Hundreds of kilometers of Iran's coastline are protected by tens of thousands of ground troops.
Volunteer forces, commandos, and specialist units equipped with a wide range of modern weapons, including anti-ship missile systems, anti-tank missiles, heavy machine guns, and other advanced equipment, remain deployed along the coastline to defend it. Forces from across the country are stationed here, and every possible scenario, including airborne assaults, has been rehearsed through military exercises. The aim is to turn these shores into a graveyard for any invading force. Yet this is not our greatest strength. Our greatest strength lies in our faith and our willingness to sacrifice our lives in defense of Islam and Iran. The general was right. The defining strength of Iran's forces, especially its ground forces, lies not only in their weapons and equipment, but in their determination and spirit of self-sacrifice.